Karamihan po ng mga tao, ang paniniwala nila o bukang bibig nila sa mga kilala nila o sa mga nakakausap nilang mga tagapagturo ng reliyon o sekta, ang pinakatungkulin, ang pinakatrabaho nila ay ang magturo. Dito marami pong nadaya. Kaya po, lalo na sa Iglesia ni Manalo, maraming nagsasabi sa akin na ang pinakatungkulin, pinakatrabaho, di ba tungkulin o trabaho yung pagtuturo. Kumbaga, laging ganun ang sinasabi nila sa akin. Ngayon, ginagamitan pa ako ng mga iba't ibang mga talata ng Biblia. Pero bago po tayo gagamit ng iba't ibang mga talata ng Biblia, ang una kong babasahin sa inyo ay ang Gawa, Kapitulo 20, talatang 28. Ito po ay paborito ng Iglesia ni Manalo. At dito, sinasabi ng Iglesia ni Manalo na nasa Biblia ang kanilang reliyon o sekta. At ang mababasa ay Iglesia ni Cristo. Babasahin ko po sa inyo aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 28. Pasilin po ninyo kung anong nakasulat dito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang Iglesia ni Manalo po, yung terminong Iglesia ni Cristo o Iglesia ng Panginoon, yun ang ini-emphasize nila. Iglesia ng Panginoon. Sino yung Panginoon na tinutukoy? Babasahin ko po sa inyo Lamsa version, pero mula sa pasugo nila. Dahil wala po akong Lamsa version. Para patunayan nila na yung Panginoon ay si Kristo. Take heed therefore to yourself and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Sino po ang Panginoon na tinutukoy? Si Kristo. Iglesia ni Kristo. Pero meron po akong gustong ipapansin dito eh. Yung pong terminong pakanin. Sa English po, to feed. Pakanin ang Iglesia ni Kristo. To feed the Church of Christ. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Sino ba ang nagtuturo sa Gawa 20:28? Si Pablo. Hindi po si Manalo. Hindi po yung mga ministro ni Manalo. Ano ang pinupulot ng Iglesia ni Manalo sa talatang ito? Yung terminong Iglesia ni Cristo. Ang hindi nila pinupulot, yung terminong pakanin. To feed the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Hindi po pwedeng magkatulad. Bakit? Dapat ang binanggit dito sa Gawa 20, pakakainin kayo ng Iglesia ni Cristo. Kasi po, meron po kasing paninindigan ng Iglesia ni Manalo. Mas maganda babasahin po natin ang isang pasugo kung anong paninindigan ng Iglesia ni Manalo.
Matutunghayan natin dito sa isang pasubo ng Iglesia ni Manalo kung anong paniniwala nila. Narito. Ikukumpara natin. Ano bang paninindigan o paniniwala ng Iglesia ni Manalo? Narito ang aking babasahin. In the first century, the early Christian, ito po yung nasa Gawa 20:28, yung pong tinutukoy ng Christian, in the first century. Ibig sabihin, yung nasa Biblia po kasi, ay yun ang mababasa sa Gawa 20:28. In the first century, the early Christian upheld the value and the truth about the Church of Christ in this last day. Member of the Iglesia ni Cristo, do the same. Ano pong paniniwala ng Iglesia ni Manalo? Yung iglesyang nasa Biblia, at saka yung iglesyang pinaaaniban nila yung magkatulad. Paano po natin masasabing kasinungalingan yung sinasabi nila? Hindi po magkatulad. Bakit? Isang talata pa lang ang binasa natin. Ang nakalagay sa Gawa 20:28, pakanin ang Iglesia ni Cristo. To feed the Church of Christ. Kukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Sino po ang sino ang inuutusan magpakain? Yung overseer, yung obispo. Sa ngayon, kung tawag, ministro, pastor. Sila magpapakain. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Pinakakain. Iba po yung magpapakain sa pinakakain. Baka mga tuwiran sila. Dalawang klase po ang pagkain. Mas maganda po, babasahin natin. Bago po kayo mga tuwiran, pakiusap lang po. Ituro natin yung terminong pakanin ang Iglesia ni Cristo. Hindi po sinabing pakakainin kayo ng Iglesia ni Cristo. Sino magtuturo? O sige, tanggapin natin. Si Manalo, ituturo ba niya na o kami pinakakain lang? Sino magtuturo niya? Wala. Mamaya po, susundan natin. Kasi po may dalawang uri ng pagkain. 4:4, aklat po ng Mateo. Datapot siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang ipapakain po nila salita ng Diyos. Dahil yun po ang pinakatrabaho nila eh. Ituturo ba nila? Kapatid, kami hindi po namin magagawang magpakain sa inyo. Kasi pakakainin nyo lang kami. Ang nakalagay sa pakanin. Naintindihan mo ba yung terminong upang pakanin ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ng Panginoon? Sa English, to feed. Sino magtuturo sa kanila? Kami, pinakakain lang. Hindi, subukan po natin ang Iglesia ni Manalo. Baka naman, pagdating sa salita ng Diyos, magagawa nilang magturo. Dahil yun ang ipinakikilala nila. Kaya po, hindi po sila nagtatrabaho. Pati asawa ng ministro, hindi po nagtatrabaho. Dahil ang pinakatrabaho po nila, mangaral, magturo. Tuloy natin. Ang binasa ko kanina, Kapitulo 20, talatang 28, babasahin ko lang po sa salita ng buhay kung ituturo ng Iglesia ni Manalo. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, dito po sa salita ng buhay. Ito po. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Bago po natin ituloy, kasi po, si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po nila itinuturo ito. 33, 34, 35. Kapitulo 20. Aklat po ng Gawa. Hindi po nila itinuturo. Hanggang ngayon po, hindi po nila itinuturo.
Si Manalo, meron na pong eroplano. Meron na pong bahay sa Forbes Park. Meron po siyang magarang opisina kung tawagin nila yung Central. Meron na po siyang eskwelahan, hospital. Ano pang kulang para magturo sila ng Ebanghelyo? Ano pang kulang? Kasi po si Manalo, pagpalagay na natin hindi siya nakakalabas. Pero dapat, kahit dun sa mga ministro lang niya, ipapaturo niya ito. Ang mga talatang, paano niya ipapaturo? Dahil po sa mga donasyon ng mga kalib, dahil sa mga limos ng mga kalib, meron po siyang bahay sa Forbes Park, 1 billion. Meron siyang eroplano, meron siyang helicopter. Nanglilimos lang. Pagkatapos babasahin mo to, ano pong sinabi ko? Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Kanino nagmula yung eroplano? Kanino nagmula yung pambili mo ng bahay sa Forbes Park? Kaya hindi po itinuturo. Hindi mo pwedeng ikumpara. Hindi po ang pinakatungkulin po nila mangaral. Magturo. Hindi nga ba? Kaya nga itinatago Anin po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po si Manalo kasi, bago ko ituloy, babasahin ko sa inyo. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 13-14. Pasinin po niyo kung anong nakalagay dito. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulang apostol, mga magdarayang manggagawa, na magpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay magpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpapakunwaring nawaring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Yung pong tunay, Biblia ang dala. Yung hindi tunay, Biblia rin ang dala. Pero yung hindi tunay, ginagamit lang ang Biblia. Ano pong motibo niya? Ganito po ang ating matutunghayan. Kung anong motibo niya? Babasahin ko sa inyo ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Sa kanilang kasakiman, lilinglagin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handahang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Si Manalo wala pong karapatan magtrabaho, pati yung mga ministro. Pati asawa ng mga ministro, bawal pong magtrabaho. Paano siya nagkakaroon ng yaman? Kaya ang motibo pala ko, kunin ang inyong kayamanan. Magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Ibig sabihin, kailangan pababasahan natin ang talata ng Biblia. Di po ba ang pinakatungkulin nila, ang ipapakain nila ay salita ng Diyos? Hindi nga nila ituturo. Ang 33, 34, 35 bakit hindi po nila ituturo? Ganito po. Tuloy natin ang basa. Dito sa Gawa, Kapitulo 20. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasama. Si Pablo nagtatrabaho para punan yung pangangailangan nila. Paano may kukumpara kay Manalo? Kaya ang gagawin po nila, itatago nila ito. Ilang taon na ang iglesia ni Manalo? 100 years. Pero hindi po nila natutunan to. Kaya ang ginagawa ko, nilalantad ko. Itinuturo ko sa inyo. Kung ano yung mga talatang itinatago nila. Di po ba ang pinakatungkulin nila, ang pinakakarapatan nila ay magturo? Bakit nila itinatago to? Sinabi ba ng Diyos kay Manalo o Manalo? Huwag mong babasahin yan, ha? Bakit? Magpapayaman ka sa pamagitan ng bigay na donasyon, sa pamagitan ng limos. Alam niyo po, tuloy lang natin ang basa. Uulitin ko yung 33, 34, 35. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang sinabi ng
Matutulungan natin ng mahihina, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Yesus. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kilalanin natin si Manalo. Si Manalo at ang kanyang mga ministro umaasa lang sa limos. Ang tawag nila tulong. Saan sila kukuha ng ibibigay sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Sa tulong. Anong gagawin nila ngayon sa panahon ng pagsamba o pagtitipon na isinasagawa nila? Nagkukunwari. Bakit? Galing sa tulong. Yung tunay na ministro, meron siyang karapatan, unang Korinto 9:9. Kung babasahin mo ng 15, hindi niya ginamit. Kung babasahin ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8 hanggang 9, hanggang 10, hindi sila umaasa sa tulong. Saan nila kukunin yung ibinibigay? Galing sa kanilang kinikita sa pagtatrabaho. Dito maraming nadaya. Kaya lagi ko pong ini-emphasize, kung ang pinakatungkulin, pinakatrabaho nila ay magturo mga bakit itinatago nila? Kailan nyo ba malalaman ang mga talatang ito? Baka naman kulang pa. Halimbawa, si Manalo, meron siyang aeroplano. Hindi naman lahat ng probinsya ng Pilipinas meron pong airport. Hindi ko lang alam kung sa ngayon, yung nasa Bukawi, kung matatapos na. Pero pinalalabas nila ang San Miguel Corporation ang may-ari. Hindi kaya kasusunduan si Manalo? Alam niyo po, papasahan niyo lang ng talata. Ano ba bang kulang? Pagka binabasa ko to, subukan ninyo ang inyong kinikilala. Unang 1:4:1, inyong subukin. Papasahan niyo lang. Kung wala kang karapatan magtrabaho, paano ka makakapagbigay? Paano mo masusunod yung ikalawang Korinto 9:7? Kaya sa pagbibigay pa lang ng abuloy, ituturo ba ni Manalo na, mga kapatid namimili lang kami ng mga talatang ituturo kung ano lang ang gusto namin Pero paborito nyo lang yung Gawa 20:28. Napapakinggan ng mga kaanib. To feed the Church of Christ. Nangyayari. Pakakainin kayo. Ituturo ba ni Manalo? Pakakainin nyo kami, mga kapatid. Hindi namin magagawang magpakain kaysa sa salita ng Diyos. Masasabi ba ni Manalo? Subukan nyo. Baka meron po kayong kilala sa mga ministro ni Manalo na pwedeng bumasa ng Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Babayaran po natin ng 100 euro. Maghanap kayo sa mga ministro ni Manalo. Bakit? Hindi po itinuturo sa iglesia ni Manalo yan. Kaya ganyan pong nagkakamal ng yaman si Manalo sa magitan ng limos. Si Apostol Pablo, kahit saan siya makarating, nagtatrabaho siya. Hindi niya sinasangkalan na ang pinakatrabaho po namin magturo, mangaral Kaya ang ginagawa ng Iglesia ni Manalo, hindi binabasa ang Gawa, Kapitulo 18, talatang 3. Hindi binabasa. Bakit? Kaya ganyan po, nagkukutis babae si Manalo at ang kanyang mga ministro. Yung pinakatungkulin po nila mangaral Ang pinakatrabaho po nila hindi po ba ang pagmiministro ay trabaho? Bakit ayaw nilang ituro? Ang Gawa 18:3. Yan yung panahon ng Biblia. Kung pandekorasyon lang. Hangad ba natin? At sasabihin nila malapit ng araw ng pag-uukop. Babasahin ko po sa inyo. At dahil ang hanap buhay niya tulad din ng kanila, tumuli siya sa kanila. Sila ay magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Si Pablo kahit saan sa makarating, si Manalo.
kung pupunta man doon, ang hinahanap koleksyon. Hindi naman siya kahit doon sa opisina niya, hindi siya magtuturo. Hindi po ba bawat ministro ni Manalo may Biblia? May Biblia. Bakit hindi nila tinuturo ang Gawa 18:3? Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Kaya kung minsan nangangatwiran po yung mga tao. Kasi po, hindi naman, sabi niya, kung hindi man nila magawang magpakain, kahit sa sarili lang nila, hindi nila magawang magpakain ng tinapay. And ang pinakatrabaho po nila, mga aral, magturo. Kailan niyo pa malalaman ng mga talatang ito? Ano pang kulang? Airport sa bawat probinsya. Yun ang alam. Kasi po sa Iglesia ni Manalo, bawat buwan, meron pong pagtuturo yung tinatawag nilang para sa mga district minister. Pagkatapos nung magturo pagkatapos yung district minister, bawat district minister, bababayan sa kanilang distrito, tuturuan nila yung mga ministro nila. Ang ikinagugulat ng Iglesia ni Manalo, yung si Manalo at ang kanyang mga ministro, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Bakit? At yung nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy, siya mayaman eh. Kumbaga, walang hinihahasik. Kahit konti, kahit marami. Kahit siyang kundulin, umaani po ng marami. Sino pong mapalad sa kanilang reliyon? Yung binibigyan, yung nanlilimos. Sasabihin ba nila, eto po yung nililimusan namin, naka-aeroplano, nakabahay sa Forgas Park, may magarang opisina, maghihirap ka nga. Alam niyo po, mas maganda. Kaya po, ang tunay na ministro, hindi po siya umaasa sa tulong o sa bigay na donasyon ng mga kaan. Nagtatrabaho siya. Babasahin po natin ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3. Ganito ang ating matutunghayan. Pansinin po ninyo kung bakit kailangan nilang magtrabaho. Bakit si Apostol Pablo kahit saan sa makarating, nagtatrabaho siya. Tagagawa ng tolda. Hindi niya po sinasangkalan. Marami naman nagbibigay. Sa bigay pa lang ng abuloy, sa bigay pa lang ng tithes, mabubuhay na ako eh. Hindi po ganyan ang tunay ng ministro. Hindi po ganyan. 7, 8, 9 hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Ang tinutukoy bang trabaho rito, yung pagmiministro? Hindi. Hindi po. Yung pagtatrabaho po rito para kumita sila. Kaya si Apostol Pablo po, tagagawa ng tolda kahit saan sa makarating. Yung kinikita niya sa pagtatrabaho, doon niya kukunin yung ibibigay niyang donasyon. Hindi po siya magkukunwari. Hindi po galing sa tulong ang kanyang ibinibigay. Pero meron silang karapatan na humingi ng tulong. Tuloy natin. 7, 8, 9 hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nayang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Kapag ka po umaasa ka sa tulong, pabigat ka. Pabigat ka. Tunggal. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Kaya bago ka magturo sa iba na magtrabaho, lalo na dun sa mga tamad, turuan mo muna ang iyong sarili para maging good example ka. Magtuturo kang magtrabaho. Ikaw mismo, wala kang karapatan magtrabaho. Pati asawa mo. Ano ngayon ang gagawin mo? Hindi aasa ka sa tulong. Aasa ka sa limos. Tuloy natin ang basa. Miyembre. Saka natin itutuloy mo.
Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, itong tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ng sino mang ayaw gumawa. Ministro man, pastor man, ano man klase ng tagapagturo, pagkat ayaw na magtrabaho, hindi siya dapat pakainin. Hindi mo lang pinakakain, pinayayaman mo pa eh. Paano niya magagawa magbigay ng totoo? Ang nakalagay sa ikalawang Korinto 9:17, magbigay ng bawat isa. Saan niya kukunin yung ibibigay niya? Kaya nga po, pasinin po ninyo, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Ituturo ba nila? Narito ang aming tagapagturo, nagkukutis babae, dalhin sa kulungan, aasawain. Dahil ang hipo sa kanya, babae. Ayaw ko sanang basahin to eh. Kasi nagpapakilala silang Iglesia ni Cristo. Alam niyo po yung tunay na lalaki. Babasahin ko rin yung tunay na lalaki. Paano? Ganito ang ating matutunghayan na aklat po ng Efeso. Kapitulo 5, talatang 28-29. Narito po, 28-29. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa. Paano mo ituturo sa isang tagapagturo ito, lalo na kung may asawa? Ang bagit dito, lalaki ah. Kilalanin ninyo po yung inyong kinikilalang tagapagturo kung lalaki. Buti po yung tunay na bakla, breadwinner ng pamilya. Breadwinner ah. Karamihan sa mga bakla, breadwinner ng pamilya. Eto, ulitin natin. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Magagawa mo bang pakainin bilang tagapagturo ang iyong sarili? Hindi. Di ang pinakatungkulin po nilang mangaral. Bakit ayaw nilang ituro? Ang gawa 20, 33, 34, 35. Bakit ayaw nilang ituro? Ang gawa 18:3. Bakit ayaw nilang ituro? Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10. Hindi sila dapat pakainin kung ayaw nilang magtrabaho. Ang nangyayari, hindi na lang pinakakain, pinayayaman pa. Yan ang silbi ng mga talata ng Biblia. Kaya magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Magagawa pa. Kahit sarili lang niya, magagawa bang pakainin ni Manalo ang kanyang sarili? Hindi. Yung mga ministro, magagawa ba nilang pakainin ang kanilang sarili? Hindi. Lalo na po yung salita ng Diyos. Kahit nababasa nila, hindi nila pwedeng ituro. Bakit? Ang sarap buhay nila. Kaya nakikiusap po ako, lalo na sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Kung paborito nyo man talata, ang gawa 20-28, pag-aralan ninyo. Ito po, idiin nyo ang salitang pakanin. Ikukumpara nyo sa inyong tinig. Kasi ang Iglesia ni Manalo, sumasakay lang sa gawa 20-28. Pagka binabasa ang gawa 20-28, napapakinggan nila. Ang ini-emphasize lang yung terminong Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Hindi nila ini-emphasize yung to feed. Sino inuutusan magpakain? Yung mga tagapagturo. Paano nyo magagawa magpakain? Kung namimili lang ng mga talata. Bakit ako nababasa akong 18:3? Bakit ako nababasa akong gawa 20, 33, 34, 35? Bakit ako nababasa ako? Maghanap kayo sa kanila. Babayaran na natin. Kasi po, kaya po ako nagbabayad. Kung sino naman po sa mga ministro ng 100 kada, halimbawa, gawa 20-28, 20, 33, 34, 35. 100 euro. Babayaran natin, gawa 18:3. Basta meron lang po magbabasa. Ikalawang Tesalonica.
Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 10. Para lang malaman ng mga kaanib. Kasi po, kaya tayo naghahanap sa mga ministro ni Manalo. Dahil tayo, kahit nababasa natin, hindi nila tayo pakikinggan. Hindi tayo paniniwalaan. Pero kapag ka ang ministro ni Manalo, si Manalo, bakit ministro ni Manalo? Si Manalo hindi mo pwedeng pabasahan ng talata ng Biblia. Hindi mo makikita si Manalo kung hindi kayo hingi ng appointment. Mga miyembro na nagpapakain. Hindi nila pwedeng makita si Manalo. Hingi mo na ng appointment. Alam niyo po kasi ang pag-uugali ni Manalo, mas maganda babasahin ko. Ito po yung pag-uugali ni Manalo at ang kanyang mga ministro. At ikukumpara natin. Aklat po ng aklat ng Marcos. Ito po. Ikukumpara natin. 10, 42, 43, 44, 45. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. 42 ha. Si Manalo pinakakain mo na, hindi mo pa rin makita. Meron ng kotse, meron ng bahay. Bakit? Bakit? Nagtatago eh. Nagpapakilala ng tagapagturo. Nagtatago. Yung mga nagpapakain sa kanya, hindi nila makita kung hindi sila hingi ng appointment. Bakit? Siya kasi yung may-ari. Ulitin natin. Kaya pinalapit sila ni Jesus sa sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat pumiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Paano sasabihin maging lingkod kung executive minister? Naka-aeroplano kung pinakakain lang sa kumagitan ng limos. Sa kumagitan ng limos, meron siyang aeroplano. Tuloy natin ang basa. Ngunit hindi ganyan ang sinabi. Ngunit hindi ganyan ang dapat tumiral sa inyo. Sa halip, sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao na parito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Umaasa ka lang sa limos. Kaya po, si Manalo, kasi po siya umaasa sa limos, hindi niya magawang mahalin ang kanyang sarili. Hindi rin po niya pwedeng mahalin ang mga miyembro niya. Bakit? Sila ang nagmamahal sa kanya. Paano pagmamahal ang ginagawa ng mga miyembro? Binibigyan siya ng kotse, bahay, lahat. Pero nagpapakilala ng tagapagturo, hindi lumalabas. Paano niya sasabihin mahal niya yung mga miyembro niya kung hindi nila makita, kung hindi sila hingi ng appointment? Hindi, meron po siyang aeroplano eh. Baka naman kulang pa. Ibig sabihin, wala siyang airport sa bawat probinsya. Sa bawat probinsya ng Pilipinas, walang airport. Ewan ko lang yung nasa Bulacan, kung kailan matatapos. Hindi kaya siya kasosyo doon? Hindi kaya siya kasosyo sa San Miguel Corporation? Nagtatanong lang ha. Sino may-ari ng arena? Siya kaya? Bakit hindi niya itanong kay Gloria Macapagal-Arroyo kung sino ba yung mawawala tayo? Huwag muna natin yan. Kaya ko lang isinisingit. Kasi may lumalabas na si Manalo kasosyo siya lahat eh. Pero wala pa tayong matibay na ebidensya. Kaya ganyang pinangangalagahan si Manalo. Kumbaga, ang nangyayari sa Pilipinas kasi, pinopront yung reliyon para hindi magbayad ng tax. Katulad ng, sa ngayon, lumalabas yung kay Digong, kay Duterte, na ang ginamit niya ay si Kibuloy.
Kaya naging administrator si Duterte sa kabila na hindi naman nila kareliyon. Ito kayang nangyayari sa Iglesia ni Manalo. Kanino sila kasosyo? Sino may sosyo sa kanila? Kaya kung paborito man nila yung talatang 20-28, pakanin, to feed. Sino ang may obligasyon na magpakain? Kung hindi man sa pangmaterial na bagay, halimbawa, hindi niya magawa, kahit sa salita ng Diyos, magagawa niya magturo. Doon sa mga nagpapakain sa kanya, sasabihin ba niya, mga kapatid, hindi ko magawang magpakain sa inyo, ha? Pakakainin niyo lang ako, payayamanin niyo ako. Paano ba yung magtuturo ng gano'n? Wala. O pabasahan mo ng talata ng Biblia, hindi rin eh. Kaya maraming nadaya sa Gawa 20-28. Alam niyo po, meron din sumasakay niyan sa Gawa 20-28. Kilalanin niyo rin kung sino yung sumasakay sa Gawa 20-28. Yumayaman din sa magitan ng bigay. Bakit? Hindi nila naintindihan yan. O sino po? Ako, hindi ako marunong mag-Ingles, ha? Pero naintindihan ko yung to feed the charge of Christ sa iglesia, upang pakanin ang Iglesia ni Cristo. Ikukumpara natin sa inyo. Pinakakain po kayo ng Iglesia ni Cristo. Magkaiba po yun. Hindi magkatulad. Dapat kapag tumulad kayo, magkakopya. Kasi po, pagka nagpa-xerox kayo, nagpa-photocopya kayo, nagpa-xerox, kailangan kopya-kopya. Pagka hindi po kopya, ang nakalagay sa Biblia, pakanin, upang pakanin ang Iglesia ni Cristo. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Pinakakain kayo ng Iglesia ni Cristo, magkaiba. Hindi magkatulad. Kaya kapag ka nagpa-xerox ka, hindi magkatulad, hindi mo tatanggapin. Sa Iglesia ni Manalo, hindi kasi napapansin yung pagtuturo. Ito po ang aking nakapaksang naipaksa. Maraming pong salamat sa inyong lahat.